Hello guys, so dumating na nga itong in-order natin na UPS at kasama yung solar panel, no? Umabot din sa 26,000 lahat. So ito siya. Yung description ng item. Galing kay Only Solar. Ayan. UPS na siya. 1,000 watts na toroidal inverter with built-in battery na 180 Ah. At the same time, meron na rin siyang solar charge controller. So ready na talaga. Lalagyan na lang ng solar panel. Ayan, sabasahin nyo lang. Now, let's proceed to the unboxing. So ito siya ay meron na siyang built-in battery na 180 Ah. Tapos yung capacity niya ay 1,000 watts. Sa likod, meron na siyang option to add battery. Saka meron din siyang option to add solar panel. No? Ito na yung out. Ito yung in ng AC. Galing sa Meralco. And then sa harap, ito na siya. Mayroong pang charge ng cellphone. May 12 volts din. Kung may mga input kayo, modem or ilaw na 12 volts, pwede dito. So ito na yung dashboard niya, no? So ayan, marami din feature na pwedeng set up. Ito siya ay kaya nang paganahin yung electric fan, refrigerator at ilaw. Magdamag, no? Kasi yung refrigerator namin ay ano lang naman yun, 80 watts, 85, or pag mag-peak siya nasa 160 watts, no? So kaya na paganahin ito yung ilaw, electric fan, refrigerator ng magdamag, if ever magdamag yung brownout, no? So which is sulit na siya kasi frequent yung brownout dito sa area namin, no? So kung gusto niyo bumili, ilagay ko yung link sa description sa baba para makabili kayo. Compact na siya eh. Battery, inverter, tapos meron na rin siyang solar charge controller. And lastly, meron itong UPS function, uninterrupted power supply, meaning pag nag-brown out si Meralco, automatic mag-kick in si battery. Ito na yung mga tornilyo niya. Ito natira isa. Ito yung laman niya, yung mismong battery. Yan, so yun yung battery niya. 4. Yan. Ito yung mga wiring niya. Breaker. Ayan, hello guys. Hello. Ayan. So ito na yung unit na nabili natin, no? Ito yung mga dinagdag ko. Ito na yung mga breakers. So explain natin yan isa-isa. Tara. Nga pala guys, huwag na huwag niyong subukang gawin yung ginagawa ko kung wala po kayong idea sa kuryente, ha, dahil delikado po ito. Ako po ay during my college years ay nakuha ko yung basic electricity electronics ng isang SEM, no? Which is napaka-helpful. Malaking tulong sa akin para malaman ko yung mga basic ng kuryente. Again, disclaimer lang at saka caution, kung hindi po nyo alam, pwede kayong kumuha ng marunong, no? Huwag nyo sarili, huwag kayong mag-DIY na hindi nyo alam dahil maaaring masira inyong mga device. Itigit sa lahat, maaari kayong makuryente at mamatay, huwag naman sana. So, delikado po ito, kaya ingat at salamat sa panonood. Ito pala yung wiring diagram na ginawa ko. So, pwede nyo sundan o gayahin. Ito mismo yung actual, no? Sa mga breakers, yung actual na wiring na.
pinakaunang device ay yung auto recovery voltage protective device. So AC under over voltage protector. So, work nito is to protect, no? Yung AC supply, no? Especially yung mga devices natin. For example, nagkaroon ng brownout. So, di ba, babalik yung kuryente. Pagbalik nun, minsan hindi stable yung kuryente o yung voltage. Once na hindi stable, o di naman kaya, may experience dito sa campus dati na nagpalit ng transformer si Meralco, hindi na mali ng setup doon sa transformer. Pag on ng transformer, yun, sira yung mga devices, no, sa mga bahay, apartments, kasi nga hindi stable yung kuryente, masyadong mataas. So ito ang purpose nito. Kung hindi stable ang kuryente, hindi siya magbabato. At the same time, may delay siya na 1 minute bago niya ibabato. For example, bumalik na si Meralco, after 1 minute pa saka siya mag-supply ng kuryente. So for protection siya, no? Extra protection para stable niya muna yung voltage bago ibato. So nakalinya ito dito sa Meralco line. Ito mo sa pangalawa. Itong pangalawa, ito yung AC charge. So pag i-on ko to, magcha-charge na yung may linya na siya for AC in yung ating backup source. Kaya ko ito nilagay dahil ayaw ko na siging saksak na saksak, no? So mahalaga yung breaker para i-on mo na lang pag gusto mo i-charge gamit ang AC input, no? Kasi ang purpose nito is backup power natin. Itong pangatlong device, ito magkasama yan, magkadikit yan, hindi yan mahiwalay, no? So manual transfer switch. So ito yung Meralco source, UPS source. Nga pala, kaya pula to dahil ito yung mga AC, alternating current. Ibig sabihin, delikado at matataas ang voltage nito, nakakurente ito. Itong itim, yan yung DC direct current, yan yung 12 volts. So hindi yan nakakurente. Alright, so ito ang Meralco, kaya may ganito para kung gusto ko ibalik yung supply, yung source sa Meralco, ito sa i-on ko lang. Kung gusto kong papahingahin to, no? So yun. Kaya may ganito na switch, manual switch. And then, ito naman, backup source. Kung gusto ko na ang supply ng ilaw at kuryente, dahil ang linya nito, ang supply nito ay ilaw at saka yung outlet. So, andyan yung mga electric fan sa outlet, pati yung refrigerator kasama, no? So kaya naman yung supply nito. Wag lang ang plancha, no? Kaya kung gusto ko magplancha, minimiral ko. Ngayon nakamiral ko to. So kasi kulang yung charge sa solar. Low bat. Ayaw kong maubos. May backup tayo. So nakamiral ko siya. Kaya ko nilagdag din to dahil kung UPS function kasi siya, ang nangyayari, nagko-consume din to ng kuryente, nasa 200 plus watts yung AC charge niya, no? So ibig sabihin, hindi ako nakatipid ng kuryente, nakadagdag pa ng konsumo kasi sinacharge ko sa gamit ang Meralco, no? So kaya ang ginawa ko, ito na lang, back to Meralco. Kung gusto ko lang mag-Meralco, wag ko na itong ipaganahin para as is yung Galing mo pala dyan, bill, ano? Hindi ko alam, Gusto ko makatipid. May solar naman. Ito, i-on ko to pag may charge na to, supply, no? Ayun. So yun yung purpose bakit mayroon tong Meralco source. Parang back to default lang. Para Meralco line pa rin. Hindi dadaan dito. Alright, so UPS, yan. Ito na siya. Ibig sabihin, pag run out, i-on ko lang yan. Pag angat naman ito, guys, automatic bababa to. Yun. So yun, manual. Kaya tawag sa kanya manual transfer switch. Kasi manual, di sa yung automatic. Pag run out, pipitik ko lang ganun. So yan, i-on mo siya. Next is itong DC. Ito naman ay dinagdag ko to na breaker dahil dito sa ating unit wala siyang breaker na nakalagay, no, to cut ng source galing sa solar panel, kaya dinagdag ko to for safety na rin. Gusto kong i-off yung galing sa solar, hindi isang baba lang cut na, hindi kagaya doon sa likod na tanggalin pa yung wire, no. So ito na, so solar panel switch, UPS solar charger. Next naman itong DC surge. Ito yung mahalaga dahil hindi natin maiwasan, no, na wag naman sana na pag kumidlat, malalakas pa naman yung kidlat dito. Pag humagip yun o nahagip yung ating solar panel, yan ay delikado. So ang purpose nito para ibabato niya sa ground yung mismong yung surge. Yun. So yun po, protection na rin para hindi siya papasok dito sa device natin. So yun siya, guys, lahat, no? Yung function at yung use. Same lang yun, yung function ng mga breaker na nilagay ko dito. Alright?
Tapos ito na siya. Kasi ginamit ito kagabi hanggang umaga. Ito ang natira na battery. Ito na lang yung natira sa kanya. Yan, 30%. 12.6 volts. From 14.4 volts, naging 12.6 volts na lang. But again, charging niya siya ngayon. Ng solar na. Ito yung kanyang voltage. Yan. So, 12 volts, 4 ampere. Pag tirik yung araw, abot siya ng 13 ampere. This yung charging niya sa solar. Ayan. So, ang Bible verse para sa video na ito ay huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay pakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. So kung paanong kailangan natin ng power source sa ating mga tahanan, ganun din kailangan natin ng power source sa ating spiritual na buhay. Walang iba kundi ang panalangin. So ang panalangin ay magbibigay sa atin ng kalakasan sa ating spiritual na buhay. So nawa ay huwag tayong magsawa na lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Hello guys, so magkaroon tayo ng part 2 ng video na to. Sa part 2, i-discuss ko paano namin i-install yung solar panel, pati yung pag-test ko ng 12 volts rice cooker, pati yung consumption, pati yung iba pang review. So yun lang guys, thank you for watching, and ano sabihin mo Ryle? Subscribe! Bye! Bye-bye! Thank you. Very good.